pag-usapan natin, Secretary or Undersecretary Attorney Claire Castro, mga kababayan, sinupalpal ang demanding na reporter ng Net25. Grabe, matindi yung banat dito ni Attorney Claire Castro, mga ka-GP Natics. Tingin ko, etong babaeng ito, natauhan. At syempre dito, mga ka-GP Natics, sa issue na to, mayroong umepal. Sino yon? Isa ring abogado na nasa kabilang kampo. Si Libayan, mga ka-GP Natics, kinain daw ng buhay at pinaiyak daw si Attorney Claire Castro ng reporter. Totoo nga ba yan? Sige, panoorin muna natin, mga kababayan, kung ano ba yung kanilang naging talagang malupit na batuhan. Uy, ano yan, GP? Ano ba yun? Si Kerwin pala yun, mga ka-GP Natics. O, eto. Panoorin po natin. Yan. Balikan ko lang po yun dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan, pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake dun po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Boses ng mga DDS. Net25 na pagmamayari. Sorry ha, mga kababayan ha. Baka mamaya meron na naman tayong tatamaan dyan. Siyempre, itong Net25, ito ay network ng INC. Diba? Pero mga kababayan, okay lang yung ganito mga tanungan. Kaya lang medyo parang, sabi ko nga nag-iisip ba itong mga to? Talagang anti-Marcos ang Net25. Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan, ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Ako hindi ako naniniwala na nanggaling kay Maharlika yan, tapos binigay kay Harry Roque, tapos ibinalik ulit kay Maharlika. Kalokohan yan, mga kababayan. Nanggaling talaga yan kay Harry Roque. Di ba? Ayon sa kwento ni Pebbles Cunanan, naghahanap sila ng isang international vlogger na para maglabas nung pulboronic video na yon. So paano mangyayaring kay Maharlika tapos binigay kay Roque, tapos Roque binalik kay Maharlika? Kalokohan. Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan Sino na po in particular? Napanood niyo po, sigurong ikaw na po ba? Sige po. Ikaw po ang humihingi? Okay. Para po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero marami po sa social media kung kayo ay nagbabasa po. Hindi naman niya mapunta si Attorney Claire na, sige ako po. Diba? Mga kababayan, lagi, alam niyo pag tayo nagtatanong, dapat may guts tayo to ask a question. Unang-una, reporter tayo. If ito ay walang halong kabuktutan, kung ito ay walang halong kalokohan, yung talagang gusto mo lang malaman, mga kababayan, admit mo na ikaw talaga yung nagtatanong. Kaya ka tinatawanan ni Attorney Claire Kasi hindi mo masabi sa'yo, sa sarili mo, na you are the one that wanted to ask that particular question, di ba? Ay, Diyos ko. Hirap na hirap eh. Nagtuturo pa marami po sa social media.
SOCMED, Madam Yusek. So, isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, niyo tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Tama. Isa ka ba sa humihingi? ang mga kababayan po So, natin. isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi Yes, nga, naman po tanong ako ko humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong basihan. basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya sa social Opo, Madam media. Sino po? Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Parang sinabi niya fake news ang Malacanang Tama ba mga kababayan? Parang ganun ang dating sa akin eh. Parang ang nakukuha nilang balita sa Malacanang, particularly kay Attorney Claire Castro, ay fake news. Teka lang mga ka-JP Natics, sino ba talaga, sino ba ang nagkalat ng fake news na yan? Sino ba yung gumawa ng kwento na yan? Sino ba yung umembento niyan from the beginning na tumatakbo pa lang si Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente? 'Di ba? Si nagdidiman. Attorney Vic Rodriguez, di ho ba Okay. matagal na rin naman niyang hinihiling niya nagturo. hair follicle test. Okay, tanong po na. Nagturo. Ayaw panindigan na siya. Pero sinabi niya na kanina, ako po kasi ay isang Pilipino rin. At isang reporter, kailangan ko po ang ibabalita namin ay hindi fake news. Wow! Mga kababayan, tell it to the Marines. Sabihin mo yan dun sa 2 bugok na anchor ng SMNI. Ay, sorry pala. Doon sa 2 bugok na anchor ng, tawag dito, mga Net 25, di ba? Natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Tama. Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Okay. Sa iba kasi mga ka-GP Natics na napadpad ako kanina sa vlog ng mga DDS. Ano ba naman naaasahan natin doon sa DDS? Bakit kasi nagpupunta ka doon, GP? Wala lang. Gusto ko lang marinig yung mga kanilang mga komento. Napadpad din ako kay Libayan, mga ka-GP Natics. Kasi ganito yan. Unang-una kaya tinatanong ni Attorney Claire Castro kung sino ba yung nagtatanong. Ikaw ba yon? Kasama ka ba sa nagtatanong? At gusto na mag-hair follicle drug test si Pangulong Bongbong Marcos? Bakit ini-establish niya yon? Kasi mga kababayan, kaya ini-establish ni Attorney Claire Castro yon kasi sa isang tao, kung sino yung tamang hinala, kung sino yung nagbibintang, siya po dapat ang maglabas ng pruweba. Hindi pwedeng yung pinagbibintangan, sasabihin, oy, adik ka. Tapos yung pinagbintangan, oy, hindi ako adik ka, patutunayan ko yan. Hindi ganon. Sa batas, mga kababayan, nakalimutan ata ng mga reporter na ito, hindi naman po basta-bastang tao yung kausap nila. Itong tao na to ay isang abogada, mga kababayan. At itong isang tao na to, napatunayan natin na kapag mali yung kalaban, di ba? At kapag tama yung kanyang kliyente, kahit makulong to, walang problema sa kanya. At alam niya yung batas, the burden of proof, mga kababayan, ay doon sa taong nag-aakusa. Ibig sabihin, pag pinagbintangan ko si Pangulong Bongbong Marcos, adik ka, tumitira ka ng cocaine. Ako dapat ang magpatunay, mga kababayan, na siya ay gumagamit. Hindi pwede na ako ang nag-aakusa, kailangan patunayan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya gumagamit. Walang ganon. At saka babalik na naman tayo dito sa lagi nating pinambabara doon sa mga idiotertes. Again, ilan po ba ang nagugulat lang din ako kung bakit hindi ito binabanggit ng ng press ng Malacanang, ng PCO. Kasi hindi nila binabanggit yung tungkol dito, pero babalikan ko lang baka kasi nakakalimutan na ng nakararami. Ilan po ba ang kidney ng ating Pangulo?
Di ba po mga kababayan, kung kayo ay mag-google, ay nakalagay dyan, ibinigay ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang kidney sa kanyang tatay. Sa makatuwid, isa na lang po yan. Kung siya po ay mag-a-addict, kung siya po ay titira ng ipinagbabawal na gamot, malamang sa malamang, hindi na po tatagal. 1986 mga kababayan, up to 2025. Okay? So ilang years na po yan? 'Di ba? Nasa 41 years. Oh, tingin nyo mabubuhay pa si Pangulong Bongbong Marcos hanggang ngayon kung siya po ay gumagamit? Eh yung tao nga, kapag may COVID, tinatamaan ilang beses na. Tingin ninyo, kapag siya po ay gumagamit, mabubuhay pa ba? Meron pa ba siyang mga panlaban sa katawan kung sakaling siya po ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? Yun ang pinagtataka ko. Siguro nakakalimutan po ni Attorney Claire na merong ganong sitwasyon si Pangulong Bongbong Marcos. Pero again, mga kababayan, tama pa rin naman siya. 'Di ba? The burden of proof dapat manggaling sa nagbibintang. Sabi niya ngayon, si Attorney Vic Rodriguez daw ang nagsasabi na dapat magpa-hair follicle drug test. Samantalang alam natin, nung panahon na yon mga kababayan, nung itong si Attorney Vic Rodriguez ay kapanalig pa, 'di ba? Hindi pa nabubuko yung kanyang kalokohan. Aliwaliwanag na siya mismo ang pumupronta. Siya mismo ang naglalabas, mga kababayan, nung resulta ng drug test ni Pangulong Bongbong Marcos. 2 beses. 'Di ba? 2 beses negative. Tapos sasabihin, si Attorney Vic Rodriguez po. Oh. Ano ibig sabihin ba natin na si Attorney Vic Rodriguez, nung panahon nakakampi pa siya ni PBBM, gumawa lang sila ng peke na resulta ng drug test? Tingnan nyo, mga ka-GP Natics ha. Ito naman, sige, patapusin ko muna bago ko puntahan yung isa. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Tama. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Ayun, sa makatuwid, kung tinuro niya si Vic Rodriguez, dapat si Vic Rodriguez maglabas ng ebidensya. 'Di ba? Tama po kayo? Mga kababayan, mga ka-GP Natics. Mababasag dito si Attorney Vic Rodriguez. Ang dami mo kasing ituturo, si Vic Rodriguez pa. Sabi nga ni Luke Spirito ano ka ba naman, Rodriguez? Abogado ka. Sabi mo nung magkakampi pa kayo ni Marcos, negative siya. 'Di ba? Pinagmamalaki mo pa, tapos ngayon gusto mo magpa-hair follicle drug test siya. Ano ibig mong sabihin? Sinungaling ka nung iniharap mo, nung ipremisinta mo yung drug test ni BBM? Barag na barag siya doon, mga kababayan Yun ang gusto ko kay Luke Spirito. Pero siyempre yung iba sa inyo ayaw dun sa kanya dahil anti-Marcos nga. Diba? Pero pagdating dun sa ibang mga bagay, mga kababayan, mas gugustuhin ko na to kaysa kila Bato. Diba? Etong isa pa, may umiepal. Ang sabi niya, mga ka-GP Natics, si Saring abogado. Sinabi ko naman kanina kung anong pangalan niya, di ba? Ito si Attorney Libayan, mga ka-GP Natics, mga kababayan. Ayan, sabi niya ganon, Attorney Claire Castro, pinaiyak ng reporter ng Net25 dahil sa pulburon. Paanong pinaiyak? Isa kang abogado, isa ka palang kupal Di ba? Isa ka palang jupol Bakit, kanyo, mga kababayan? Paanong pinaiyak? Tama naman bilang isang lohika ng isang abogado,
Siguro hindi ka siguro abogado ka pero sabihin mo pinaiyak si Attorney Claire Castro noong reporter. Paano pinaiyak? Yung logic na binabanggit ni Attorney Claire Castro, hindi mo ba ginagamit yan? Baka iba yung logic mo. Di ba, mga kababayan, ano kaya ang logic ni Libayan? Baliktad? Ang logic niya, yung burden of proof, dapat nandoon sa inakusahan? Oh. Sabi ni Jemmy Boy Bahe, parang DDS na si Libayan. Well, mga kababayan, I do believe na siya ay isang DDS. Di ba? Sa kanyang mga pananalita na to, banat niya kay Castro, dito na lang natin tingnan ang DDS talaga, boplox. Talagang wala talagang utak. Kahit matalino ka, mga kababayan, kahit isang abogado ka, ang nangyayari, naiimpluwensyahan ka ng kabobohan. Requirements kasi sa DDS maging tanga. 'Di ba? Maging bobo. Uy, GP, puro ka tanga, puro ka bobo. Ganun naman talaga realidad. Si Libayan, ang dami sa atin na dati ang nanonood sa kanya. Tama? Isa na rin ang inyong abang lingkod. Sa totoo lang, mga kababayan. Kaya lang dahan-dahan nating nakita Hindi ba siya abogado? Para sabihin na pinaiyak si Attorney Claire Castro ng reporter ng Net25? Sa tingin niya ba hindi tama yung logic na ginamit ni Attorney Claire Castro? Sa request nila na mag-hair follicle drug test ang Pangulo natin? In that case, mga ka-GP Natics, certified DDS nga to. Pulpul. Hindi po ba? Aliwaliwanag isa kang abogado, you know the fact. Fact yun. Ha? You know the fact na ang nag-aakusa, sa kanya dapat manggaling ang ebidensya. Sila dapat ang magpatunay. Sila dapat ang magsabi. Mga kababayan, na yung taong pinagbibintangan nila ay totoong gumagamit. Ang sabi nga ni Harry Roque, di ba dati nung si Digong ay nasa pwesto pa, ang sabi niya, hindi ko alam sa inyo, pero hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa inyo. Pero Pangulo yan halal ng taong bayan. Di ba? Siya discretion niya kung gusto niya na magpa-drug test or hindi. Di ba mga ka-GP Natics? Totoo naman yun O bakit ngayon iba na ang narrative? Kailangan magpa-hair follicle drug test na. Si Digong nga kahit isang beses na drug test, wala Kahit umamin pa yung mama, yung matanda, umamin yun. Mga kababayan, that he was using or he is using a Mary Jane, mga ka-GP Natics, for him to stay awake. Diba? Umamin pa yun na talagang gumagamit ng penta. Yung penta, matindi yun. 5 times ng opioid. Grabe yung mga DDS. Pag DDS ka talaga, mawawala na yung katalinuhan mo. Tingnan mo si Attorney Vic, si Trixie Angeles, mga abogado, Harry Roque, sino pa? Glenn Chong, Lambino, puro abogado. Mga kababayan, lahat na wala na yung pagiging matalino nila at yung lohika nila ngayon, kabaliktaran na. Galit tuloy si Pandoy Bayagbag. Eden Santos ng Net25 Iglesia ni Manalo, wala kadala-dala sa pagsoplak sa kanya ni Attorney Claire Castro. Oy, iglesia ba yun? Oy, ngayon parang parang iba yung atake nila. Utos yan ni Libayan at panotnot na anchor ng Net25 Dayan ang itanong kay Attorney Castro. Hindi nila alam, mga kababayan, nakahanap na sila ng katapat. Hindi naman yan yung katulad dati. Mga secretary, undersecretary ng PCO, walang hindi nagsasalita. Etong taong to palaban. Parang nagkamali ata kayo, di ba, Tita Etelyn Solis, ng binangga.
hindi nyo alam na si Attorney Claire Castro, babanat yan. Pero ako, Attorney Claire Castro, no? Eto sabihin ko, tuntua ako kay Attorney Claire Castro. Pero may mga times na gusto ko sana, mga kababayan, yung kanyang mga sagot, bitinin din niya ng konti. Diba? Meron kasing minsan talagang medyo parang nagiging advance. 'Di ba? Meron din siyang nasusunog na mga pahayag. Pero okay naman siya overall. Ay sorry, mga kababayan.